Dahil sa katigasan ng ulo nga nitong si Annalyn, ay pinaglitan nga siya ng kanyang ina. Sinabi nito na hindi na muna siya pupunta ng Apex at magiging grounded muna siya. Sa bahay na muna siya mananatili. Walang nagawa si Annalyn kundi sundin na lang ang kanyang ina. At sinabi na rin ni Chang Susan na kailangan pakalmahin na muna at hayaan na muna na lumamig ang ulo nitong kanyang ina. Naiinis na nga ng husto itong si Annalyn sa sobrang kauwihan ng kanyang ina. Subalit wala siyang magagawa. Nagawa niyang magsinungaling dahil grabe nga ito kung mag-react. At nakita din niya na sobrang stress na nga itong si Lynette kay Doc Carlos. Samantala, kinausap nga ni Chang Susan at nitong si Josa itong si Lynette at sinabi nito na mas maigi na ikalma ang kanyang sarili. Huwag naman nung hayaan na lamunin siya ng kanyang galit dito kay Doc Carlos, baka naman siya ay mapasama naman. Ngunit sabi naman ito si Lynette, sa trauma na naranasan nga nitong si Lynette ay hindi siya mapalagay at hindi talaga niya magagawang kumalma. Alam niya kung gaano kasama at gaano kademonyo itong si Carlos. Hindi na ito malalagyan pa ng kabutihan sa kanyang puso. Kaya naman, kung may sungay siya ay dapat sungay din ang ipapakita sa kanya nang sa ganun maputol ang kasamaan niya. Sa kabilang banda, nagpapanik itong si Zoe matapos nga niyang malaman na minaman-mana na nga siya ni Giselle dahil sinabihan ito ni Justine tungkol sa kanilang dalawa ni Dax. Sinabi niya agad dito sa kanyang inang si Moira na nanganganib na ang kanyang career sa Apex dahil kapag nalaman nila na talagang nagpapaligaw nga itong si Zoe, ay maaaring mapapalayas na nga siya sa Apex sa kanyang pinagagawa. Ngunit lahat na nga ay ginawa niya alang-alang umano sa kanyang inang si Moira nang makalaya lang ito ng tuluyan. Ngunit may isang magandang balita itong si Moira at sinabi niya dito kay Zoe na itigil na niya at hindi na umano kailangan ang kanyang papanggap dito nga kay Dax dahil meron na siyang plan B. Dahil na rin sa tulungan nitong si Eric. Nung isang araw ay bigla nga itong dumalaw sa kanya. Hindi naman sila close. Nagulat nga nung una itong si Moira. Buong akala niya ay isa lang yung prank. Ngunit sadyang seryoso nga itong si Eric sa kanyang proposal dito kay Moira. Kahit nung una hindi niya tinanggap, kalaunan ay napag-isip-isip din niya na magagamit niya nga si Eric nang sa ganun tuluyan siyang makalaya. Lalo't nag-offer nga ito ng isang abogado na mas magaling dun sa una. Alam kasi ni Eric na ang kanyang unang abogado ay nilayuan nga siya at ipinasa siya sa iba dahil nawawala na ito ng pag-asa. Dahil sa ikinuwento nga ni Moira dito sa kanyang anak na si Zoe, ay nabuhayin siya ng loob. Para siyang nabunutan ng tinik sa pinapagawa ng kanyang inang si Moira dito nga kay Dax. Ngayon ay may dahilan na siya upang iwasan itong si Dax dahil nakahanap na nga siya ng ibang solusyon bukod sa gawin ngang jowa itong si Dax. Samantala, habang naglalakad naman itong si Chang Susan, kasama nga itong si Lynette, ay makikita nga nila itong si Michael na langong-lango sa alak. At dito nga'y kanilang tatanungin kung ano ang nangyari sa kanya at bakit siya nagpapakalasing ng gusto, may problema ba siya. Subalit magugulantang nga itong si Lynette sa kanyang maririnig mula sa mga bibig nga nitong si Michael. Sinabi nito na kaya siya nagpapakalasing dahil umano hindi niya makalimutan ang pagmamahal niya dito kay Lynette. Hanggang ngayon umano ay nananatili pa ring mahal niya ito at naiinis siya sa kanyang sarili. Tutulala na nga lang itong si Lynette sabay nakatitig dito kay Chang Susan. Hindi niya sukat akalain na ganun pala ang nararamdaman ni Michael sa kanya.